Hello, mic sound check. At sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning worship service or Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. And hindi pa ito yung worship service natin. Mamaya pa ho yung 10 a.m. This is the first part, which is our Sunday school. But what we are studying sa ating Sunday school is about worship. And I hope tayo patuloy na natututo at patuloy na nagiging malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos patungkol sa pagsamba sa Kanya. And this morning, we will begin a very hot topic. Ayan, lalo na ho, pag nagbasa-basa kayo online, pinakinggan nyo sa social media, na merong mga, kikita natin mamaya, merong mga tinatawag na worship wars, mga gera sa pagsamba o pagsambang gera. And madalas yun ay dahil sa music. Sa music or sa mga kanta sa loob ng church. At bilang isa sa mga elemento ng New Testament worship, and that is the singing, ay ating bibigyang pansin ang bagay na ito. Sisimulan natin yan ngayong umaga. So sa ating pagsisimula, welcome po sa bawat isa, and welcome din sa ating mga kasama online. And patuloy natin ipag-pray ang ating buong gawain ngayong araw na ito. Sa ating pagsimula, let's all stand up please. At dinigyan natin ang ating tagapagpaawit upang tayo ay pangunahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with a truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroyed it they never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, that it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsipon na po lahat.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And as we always point out, it's not the pastor's stance. Hindi yung stand ng pastor. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. As we come again sa atin hong pag-aaral about worship. And we are, sa biyaya ng Diyos, applying ang RPW or Regulative Principle of Worship. That means na ang Bible ang magre-regulate ng atin hong pagsamba. Before we go sa ating review and lesson this morning, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat na binigay mo sa amin ang Biblia na basihan ng aming pananampalataya. At sa pamagitan nito, Panginoon, ay pinakita mo sa amin ang aming desperadong kalagayan na kami nga ay mga makasalanan na nasa ilalim ng matuwid na hatol at puot mo. Sapagkat ikaw ay Diyos na banal, sapagkat ikaw ay Diyos na matuwid at Diyos ng hustisya. Ngunit salamat din, O Diyos, sa pamagitan ng iyong salita, pinakilala mo sa amin si Kristo, ang iyong bugtong na anak, Diyos na nagkatawang tao upang magbayad sa aming mga kasalanan, upang siya ang magligtas sa amin. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na meron sa pamagitan ni Jesus. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, as we seek to obey your word, particularly sa area ng aming pagsamba, particularly ngayong umaga, Panginoon, sa aspeto ng aming pag-aawitan sa loob ng sambahan or ng aming panambahan. O Diyos, tulungan, gabayan mo kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng mapagkumbabang puso, bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag na nanggagaling sa iyong salita, at nawa, O Panginoon, ikaw ang maitaas sa lahat ng ito. Patawad po sa aming mga kasalanan laban sa iyo, O Diyos. Salamat sa paalala na wala kaming pwedeng itago sa iyo. At salamat din sa katotohanan na sa pamamagitan ni Kristo ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ikaw ang maluwalhati sa lahat ng ito. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran na parito pa lamang. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, as we have said, ay sa atin ng pag-aaral, ina-apply natin ang RPW or Regulative Principle of Worship. Anong ibig sabihin? Doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word is the only acceptable worship to Him. Okay, so hindi tayo malaya na maging creative. Ang panawagan ng Diyos sa atin ay maging faithful. Faithful sa sinabi niya sa kanyang salita kung paano natin siya dapat sambahin. And then, so pinag-aralan natin, pagdating sa pagsamba, yes, we look at the whole scripture, but we give priority sa New Testament. Bakit? Dahil marami ng mga bagay sa pagsamba sa lumang tipan na expired na, lumipas na dahil dumating na yung fulfillment nito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So we give priority sa New Testament. That's why we look at the New Testament, elements of New Testament worship. Ano ba yung mga elemento? Ano ba yung mga substance o bumubuo sa pagsamba sa bagong tipan? And we're looking at five elements. And the first one is the ministry of the Word or the service of the Word of God. Particularly, the reading, the teaching and preaching of God's Word. So narito ang katotohanan as we have seen, and I hope we are convinced. The Word of God has always been at the center of the worship of the people of God. Nasa lumang tipan ka man, o nasa bagong tipan ka man, laging nasa sentro ang salita ng Diyos sa pagsamba ng mga tao ng Panginoon. Sa pagsamba ng mga mananampalataya ng Diyos, nasa sentro lagi ang salita ng Diyos. And sadly, may movement, ang movement ng maraming mga churches sa panahon natin ngayon ay palayo dito. Mula sa sentro, ang salita ng Diyos ay unti-unting nailalagay sa tabi, sa gilid, kung hindi man altogether ay inaalis na ang salita ng Panginoon. Yes, they give the outward appearance na may dalang Bible, pero hindi na yun ang main focus ng salita o ng pagsamba. Hindi na ang salita ng Diyos. Napansin natin, not just the preaching, but the reading, primarily, una sa lahat, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. As Paul instructed Timothy sa chapter 4, verse 13 ng 1 Timothy, ang sabi niya, until I come, nahandun sa Ephesus si Timothy, nagpapastor si Timothy sa Ephesus, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to
teaching. So Timothy, patuloy mong gawin ito. Ito ay isang bagay na dapat mong gawin, the public reading of Scripture. Lalo na nung panahon na yon, walang kanya-kanyang kopya ng salita ng Diyos. Walang monitor na kagaya nito na pwedeng sabay-sabay magbasa, at kung sakaling meron man, karamihan ng tao ay hindi marunong magbasa. Ibang-iba ang kalagayan noon. So there is great emphasis. At hindi natin dapat alisin ang great emphasis sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Not just the reading, but also the preaching of the Scriptures. The preaching of the Scriptures. As we have said, may movement palayo sa serious, deep, and passionate preaching from many churches today. Sadly, maraming mga iglesia, ang kanilang direksyon ay palayo sa seryoso, malalim, or mature, and passionate preaching. As we have read sa sulat ni Apostol Pablo, darating ang time, sabi niya, ang gusto nila ay yung mga nakakakiliti sa kanilang mga tenga. Apostle Paul gave great emphasis on the work of the preaching of God, of the Word of God. Nagbigay siya ng matinding pagdidiin pagdating sa preaching ng salita ng Panginoon. 2 Timothy 4:1. Kung naalala niyo ho, may matinding laban sa dating sa ministry. Pasama ng pasama ang panahon sa chapter 3, ang sabi ni Apostol Pablo. Sa chapter 4, verse 3, 4, and 5, sabi ni Pablo, ang mga tao ay palayo sa sound doctrine. So anong binili niya kay Timothy? Sa verse 2, doon na lang natin basahin, preach the word. Preach the word. Yun ang diniinan ni Pablo sa kanya. Be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort. At maganda yung paalala dito, with all long suffering. Kailangan tong gawin ni Timothy ng may matagal na pagpapasensya at pagpapahinuhod. Because it takes a lot of patience. Naalala ko, in-interview ang isang matagal na pastor, I believe si John MacArthur, ang in-interview kung ano yung isa sa mga babaguhin niya nung siya'y batang pastor pa. Sabi niya, I will be more patient to people or towards people. Mas magiging pagpapasensya ako sa mga tao. So again, diniinan ni Pablo ang kahalagahan ng preaching. With all the problems na kaharap ng church mula sa labas at sa loob, preach the word. During Paul's final meeting with the brethren in Troas, again, yung mga pastor sa Ephesus, pinatawag ni Pablo sa Troas para hindi na siya mag-sidetrack sa kanyang biyahe patungo sa Jerusalem. And binigay niya ang kahalagahan ng preaching ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, Acts 20 verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Last day na to, last time na silang magkikita-kita, pero hindi sila naging matagal sa tsikahan. Hindi sila naging matagal sa balikan natin ang nakaraan. Kundi nagbigay ng matinding panahon si Pablo sa pangangaral ng salita. It just shows kung nasa ng priority ng apostol na ito. Ito na yung last time na magkikita sila, pero ang priority niya ay ang salita ng Diyos. Acts 20:28, kausap ni Pablo ang mga pastor sa Ephesus, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost have made you overseers. Anong bilin niya? To feed the church of God. At hindi yan literally na trabaho ng pastor na tuwing Sunday pakainin kayo ng tanghalian at hapunan dito sa church. Kawawa naman ang hindi yun. Kung hindi ang, as Peter said sa 1 Peter chapter 5, as the Lord Jesus Christ said, Peter, lovest thou me more than this? Feed my sheep, feed my flock. Again, doon yung pagpapakain. At ang pantirya noon ay ang pagmiministeryo ng salita ng Diyos. So, nandun yung emphasis. So, point, a faithful minister, or sa lagi natin ginagamit na word, a faithful pastor of the church must be fully dedicated to the primacy of preaching the word of God in the life and worship of the church of God. Ang tapat na pastor ay dapat committed sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos.
Therefore, I hope natin to pag nakikinig tayo, kapag may kausap tayo ng mga manggagawa ng Panginoon, pero ang tendency nila na para bang ang direksyon nila is to be away from preaching. Parang mas gusto nila ang ibang mga bagay. Mas magbibigay sila ng panahon sa ibang mga bagay kaysa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Well, that should raise some alarms in us upang paalalahanan natin ang kapatid na ito. Pag-pray natin ang mga manggagawa na ito. Kapag nakita nyo na sa library ni Brother Paul, ang meron volumes, 10 volumes ng Preach for a Year, for sermons for busy pastors. Pag nakita nyo na teka muna, mukhang copy and paste na lang ito kay ChatGPT. Again, that those should raise alarms. Kung hindi man, that minister should be called to discipline. Sapagkat pinababayaan niya yung kanyang pangunahing gawain. And on the other side naman, a faithful church. So ang isang faithful na pastor ay dapat kumbinsido at dedikado sa primacy ng preaching ng salita ng Diyos. Therefore, a faithful church must demand from their pastors to labor in the word and doctrine. Dumating man ang panahon, kung magtagal pa bago bumalik ang ating Panginoong Kristo at kailangang magpalit or magdagdag ng mga pastor dito sa JCBC. Nakuha niyo ho? Isa sa mga bibigyan ng pansin ay yung pagle-labor in word and in doctrine. Hindi yung magaling ba siyang speaker. Hindi yung charismatic ba itong taong ito that is magaling siyang makirelate sa mga tao. Yes, may lugar yung management, pero hindi yun ang pangunahin. Kundi isa sa mga pangunahin na kailangang i-demand ng church, preach the word. Preach the word. To fulfill their God-given duty to feed the flock of God faithfully. Yun ang pangunahin. I hope na ang unang hahanapin natin na hindi, nakakatawa ba siya? Hindi yung masarap ba siyang kausap? Relatable ba siya? Again, may mga lugar yung mga bagay na yun, pero ang pangunahin dapat hihingin ng church sa pastors, feed us. Because God has commanded you to feed us. That is the Word of God. The teaching and the preaching of the Word of God. Kaya nga, preaching is an essential part of all true worship. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay mahalaga. Hindi ito secondary, ito ay primary pagdating sa mga gawain ng pagsamba sa Panginoon. Sabi ni John Stott, and I quote, "All worship is an intelligent and loving response to the revelation of God because it is the adoration of His name." And that is worship. Ang worship ay hindi lang naman yung activity. Sana hindi nyo ito bitawan. I hope naging clear sa atin to sa mga This is lesson number 19. Maglilimang buwan na tayo nag-aaral about worship. Next week, 5 buwan na. Kung divided by 4. I hope naging clear sa atin na ang worship ay hindi lang basta yung program. No. So again, all worship is an intelligent and loving response to the revelation. Ito'y tugon kung sino ang Diyos sa paghahayag kung sino ang katangian at mga gawa ng Panginoon, because it is the adoration of it. That is worship. The adoration of His name. Ina-adore natin, binululuwalhati natin, hinahangaan natin, tinataas natin, ina-appreciate natin, vina-value natin ang Diyos kung sino siya, katangian niya at mga gawa niya. Therefore, acceptable worship is impossible without preaching. Why? Because the preaching is the proclamation of God. Ang pangunahing inihahayag ay ang Diyos. Ang katotohanan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mag-ingat tayo sa mga mangangaral na ang pangunahing inihahayag ay yung kanyang sarili. Ang bida sa bawat pangangaral ay ang pastor. Ang halimbawa sa lahat ng bagay na maganda ay ang pastor. Kung hindi man pastor, politika. Kung hindi man politika, sports. I've heard of a story na ang isang pastor, ang expound niya ay
yung kasikatan pa matindi ni Pacquiao, ang preaching niya is about Pacquiao. Meron pang pastor, pinag-pray, finals ng PBA, pinag-pray, sa likuran ng pulpito, worship service, pinag-pray ang Hinebra. Bakit yun ang nasa sentro? Bakit yun? So muli, let us be very watchful pagdating sa worship service. That's why nag-ayos tayo ng ating mga audio. Bakit? Because all of this is to serve the central part of preaching. Yun ang atin hong pangunahing binibigyan ng pansin. God Himself has chosen the means of preaching to propagate the gospel and build up His church. Ang Diyos mismo. Huwag niyo sanang isipin na, well, gusto lang ni Brother Paul o ni Brother Daryl na matagal na tayo. No. Ang Diyos ang naglagay nito. Ang Diyos ang pumili nito. Ang sabi sa 1 Corinthians 1:21, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, and it pleased God. This is pleasing to God. Na ano daw? By the foolishness of preaching to save them that believe. Ginamit at pinili ng Diyos ang kahangalan ng pangangaral. Bakit tinawag na kahangalan ng pangangaral? Dahil yun ang tingin ng sanlibutan. Ang tingin ng sanlibutan sa pangangaral ng salita ng Diyos ay kahangalan, aksaya ng oras, walang kwenta. At baka mamaya meron sa inyo na gano'n ang pananaw dito. Pero ito yung niloob ng Diyos. Ito yung ginusto ng Diyos upang gamitin, pangunahin upang magligtas. Number next, hindi lamang sa pagliligtas, kung hindi sa pag-build up, pag-edify ng kanyang church. Acts 20 verse 32, again, Paul to the pastors of Ephesus. And now, brethren, I commend you to God and what? To the word of His grace, which is able to build you up. Ito ang makapagpapatatag, ito ang makapagpapalago, ito ang makakapagpatibay sa iglesia ng Panginoon. That's why each and every of our ministry must be saturated with the Word of God. Ang ating Sunday school, ang ating worship service, ang ating singing, ang ating Sunday school sa mga bata, there must be a saturation of the Word of God. And that's why, kung naalala niyo ho, in 2021, 22 days, ay magkakaroon tayo ng ating sports fellowship. Before we do that, nandun tayo sa court, we will still have that devotion, time to give emphasis sa salita ng Panginoon. Because we need it. Ito ay kailangan natin. Sabi ni Robert Kendall, preaching is central to worship. Why? Because it is God's instrument by which He speaks immediately to men. Ang ganda ng pininta ni Robert Kendall dito, ni R.T. Kendall. Parang ang nilarawan niya ay parang radyo. Hindi ko na ho inilagay lahat dito kasi mahaba. Parang radyo. Sino dito nakikinig pa ng radyo? Taas ang kamay? Nakikinig pa kayo ng radyo? Ako may mga time, lalo na pag nagdadrive ako mag-isa, nakikinig ako ng radyo. Hindi ng FM, kundi madalas AM, yung mga balita. So yes, nakikinig ako ng radyo, pero ang pinakikinggan ko actually ay yung yung reporter. Nung buhay pa si Mike Enriquez, kasama yung mga ubo-ubo niya. Hindi ka actually nakikinig sa radyo mismo. Ang radyo na yon ay instrumento lamang para makarating sa iyo yung mensahe noong balita. O makarating sa iyo yung balita, yung mismo yung mensahe, yung balita. Nakuha niyo ho? At narito ang punto. When one hears the preacher expound God's word, at dinagdag ko ho dyan yung word na faithfully, pag matapat, pag tama ang pangangaral ng salita ng Diyos with authority, one forgets the preacher as one forgets the radio and hears God. So, sana makita niyo ho yung ganda, yung kahalagahan
na pagmatapat ang pangangaral ng salita ng Diyos. At as we have been praying most of the time, sana naririnig natin na hindi yung sinasabi lang ni Brother Paul, kung hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos. So, muli, napakaganda. Sabi sa Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. At pag tinuloy-tuloy nyo yan, how shall they hear without a preacher? So when the preacher preaches faithfully, you hear God's Word. You hear God. Kaya napakahalaga ng pangangaral at pagtuturo. Let me stress it more, napakahalaga ng tamang pangangaral at pagtuturo. Dahil muli, yes, marami ang nagtitwist ng salita ng Diyos. Marami ang hindi nag-aaral talaga at naghahanda talaga ng ipangangaral. Kaya again, kung loobin ng Diyos na malipat kayo sa ibang lugar at kinakailangan yung humanap ng isang iglesia o ibang inyong sambahan, isa ito sa bibigyan nyo ng matinding pansin. Yung bang mangangaral dito ay matapat na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Again, so I hope we're convinced the number one element of New Testament worship is the ministry of the Word of God. Ang paglilingkod ng salita ng Diyos through the reading and teaching and preaching of the Word of God. So number 2, eto na, sabi ko nga ito yung medyo masalimuot na lugar. At marami ang nag-aaway-away pagdating sa bagay na ito. Sapagkat maraming mga tao sensitibo ang paksa pagdating sa musika. Singing psalms, hymns, and spiritual songs. Or, in other ways, saying it just shortly, singing. Singing. Bahagi ng pagsamba ang pag-awit sa ating Panginoon. Problem. Simulan muna natin sa problema. There are many disputes regarding the music and singing of the church in corporate worship. Okay? We are being particular. We're not pertaining to our personal consumption of Christian, well, if there's such a thing, of mga musika na kinumpose at inakda para sa mga Kristiyano or with the theme of Christianity. So we are not disputing sa mga personal mong time. Particularly, ang bibigyan natin ng pansin is when we come together as a church to worship. Yung mga kanta at tugtugin na ginagamit natin sa ating pagsamba. Much of the disagreements revolved around genre. Anong uri? Ano ba Tagalog ng genre? Classification ng kanta. Anong uri ba yun? Estilo. Iba pa kasi yung style sa bawat genre may iba't ibang style. Okay? Instruments, ayan, maraming mga Baptist nag-aaway pagdating sa instruments. I've known some pastors may marinig lang na konting sa jablo yan. Magkaroon ng konting drums, as in konting drums. Sa jablo yan. May mga narinig na akong ganun. Okay? Kulang na lang lahat ng lengguwahe ay gawing King James Version, pati yung kanta. Instruments, ito yung madalas yung maririnig. Old and contemporary. So, hindi nyo natin masyadong ginagamit yung word na contemporary. Pag sinabing contemporary, mga napapanahon. Okay? Mga bagong awitin. Bagong labas. Okay? And many more. So marami sa mga disagreements umiikot dito sa mga bagay na ito. Sadly, nakakalungkot, these differences can cause divisions among brethren, church splits, and many hurt feelings. May wag kayo, mga kapatid, kaya magiging maingat tayo. Bakit? May mga churches na nahahati dahil dito. May mga churches na ang kanilang service ay dalawa. From 8 to 10 and from 10:30 to 12:30. Bakit? Sa umagang-umaga, yun yung traditional music. Yung second service, yun yung rakrakan.
So, yes, maaaring hindi nahati, that is, umalis yung iba. Kung hindi hinati, that is, magkaibang panahon. Bakit? Dahil sa musika. May mga nagkakasakitan ho dahil dito. The term worship wars has been often used to pertain to the disagreements in the area of music in the church service. So muli, pag simpleng pag-google nito, mababasa niyo yung mga term na worship wars, mga awayan, particularly hindi about preaching, meron nun, pero madalas it is about the music and songs that is used in the church in worship. Note, paalala, we cannot and we will not try to settle all the issues about the songs and singing in the church. Hindi natin kaya, dahil pag ganun, aabutin tayo ng at least 2 buwan pa, particular sa music lamang. Hindi natin kaya lahat ng details. Sa mga binasa ko ho, kasama yung mga key signatures, 2/4, 3/4, 4/4, and so on, na mga key signatures and kung ano-ano pa. So, hindi natin titinan lahat ng mga detalye at hindi natin susubukang isettle lahat ng mga questions. Pero, as we've studied, there are still areas of friction even as we seek to apply the regulative principle of worship in the church. Naalala niyo ho yun? Kahit sa mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos na gusto talagang sambahin ng Panginoon sa ayon sa Biblia, meron pa ring friction. Okay? Meron mga churches na may full orchestra. Okay? Full orchestra. Meron mga churches na wala kahit isang musical instrument. Wala. And they are both claiming to apply the regulative principle of worship. So muli, kailangan natin maging matalino, maingat, sensitibo, discerning. So that's why a great deal of discernment, love, humility, and patience must be exercised among brethren. Muli, ito ay usapang pamilya. Usapan sa loob ng church. So that's why we need to be discerning. Ano ibig sabihin ng discerning? We are able to identify wrong from right, or right from wrong, and then also good and best. Ano yung good, pero ano ba yung mas maganda? Ano ba yung mas mabuti? Okay? Hindi basta okay na, hindi basta pwede. Sabi nga ni Apostol Pablo, all things are lawful to me, but not all things are expedient. May mga panahon na hindi actually kasalanan, pero baka hindi makakatulong. Hindi makakaganda. Hindi dahil sa kontekstong kinalalagyan, sa kulturang kinalalagyan. So let us be very discerning, loving, humble, and patient pagdating sa mga usapan ho na ito. So applying the RPW or Sola Scriptura, again, we must bring the issue of music and songs in the worship of the church under the authority of the Bible. Okay? Naalala ko ho, last month ay naging bisita natin si Brother Garner Tom Gahete. Sa hindi nyo nakakaalam, siya ay music major. Nagtapos talaga siya ng pag-aaral ng musika sa UP. So pagdating sa music, iba ang kakayahan at kaisipan ng ating kapatid na ito. At bago sila pumunta ng Isabela, ang usapan sana namin nun ay magtuturo siya sa church about music. Dahil eksperto siya. Muli, hindi yung kanyang expertise ang authority. Ang authority pa rin ay ang salita ng Panginoon. Okay? So yun ang ating gagawin. Important, we must remember the main objective and the main object of worship. It's not us, but God. Ito ang isa sa madalas na nakakalimutan. Along the conversation, kailangan natin maging maingat na madalas ang nagiging objective na at ang nagiging object na ng worship ay hindi na ang Diyos kung hindi tayo.
Ito kasi ang gusto ko. Ito yung type kong uri ng awitin. Sa ganito ako komportable, sa ganitong uri ng awitin ako masaya. Kaya yun ang ipaglalaban ko. So from God being the objective and the object of worship, pagdating sa awitin, madaling dumulas na nagiging objective na ay maging masaya ako, maging okay ang damdamin ko, at ang nagiging object na ay ako. So let us be very, very watchful. So muli, paano ba ididiin to? We can be arguing right arguments. Nakuha niyo ho? Maaaring mga tama, wasto yung ating mga argumento pagdating sa musika. Pero yung ating punteriya ay mali. So hindi lamang yung mga punteriya, yung mga argumento natin ang dapat maging biblical, kundi maging yung objective natin pagdating sa worship ang atin hong bigyang matinding pansin. Before we jump in, so today, we're just laying the foundation. And hopefully, ang target ko ho, magkakaroon tayo ng at least 2 Sundays pa about sa music. Hindi natin madalas pinag-aaralan ito dito sa church, pero bibigyan natin pansin at least 2 Sundays pa. Pero ilalay lang natin yung foundation ngayong umaga. 2 guiding truths. We can easily go to 5. Pero dalawa lang muna ang atin hong bibigyang pansin ngayong umaga. Una, we must love God above all. Okay? We must love God above all. Malinaw ang utos. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Bakit natin diniinan? Therefore, any discussion about music in the corporate worship of the church, anumang pag-uusap patungkol sa awitin o musika, o instrumento ng musika sa loob ng pagsamba ng Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, ay dapat nag-uugat sa pagmamahal sa Panginoon. Hindi lang basta sa pagmamahal sa musika. Hindi lang basta sa pagmamahal sa instrumento o sa pagmamahal sa taste natin. Kundi dapat ito'y pangunahing nag-uugat sa pagmamahal sa Panginoon. This must be the constant guiding principle as we discuss music in the church. Loving God. Pagmamahal sa Diyos. The purpose of music and singing in the church is to express our love and adoration to God in worship. Muli, nahagingan natin to. Ang layunin, naalala ko ho, particularly nung ako ay siguro mga 13 years old, 14 years old sa isang Baptist church doon sa San Jose del Monte, sa Calvary Baptist Church. Merong kanta doon na pag kinakanta, sabi ko, ano ba yan? Yan namang kanta na yan? Nakakaantok naman yung kanta na yan. Gusto ko yung kantang ganito, kasi maganda yung beat, yun yung masaya. Nung bata ako, ganun ang pananaw. Pero ngayon, pag binilikan ko, woohoo! Sarap nung kanta na yun. Crown him with many crowns. Look, yun ay pagtataas sa Panginoon. Dati ayoko yung beat. Hindi ko type yung bilis niya. Hindi ko type yung kanta. Hindi siya, quote and unquote, masaya. Pero yun ay pagtataas sa Diyos. Pagbibigay ng luwalhati sa Diyos. So muli, the purpose of music and singing in the church is to express our love and adoration to God in worship. So kailangan nating bantayan. Whether kinakanta o ang kakantahin mamaya ay yung favorite song mo. Lahat tayo may favorite song. Yes? Sana hindi lang ito, wow, ito yung favorite song ko. Okay. I hope nanggagaling pa rin na gusto mong luwalhatiin ng Diyos sa pag-awit man. Or kahit hindi yung favorite song mo. We must guard against aiming to please the world or be focused on entertaining ourselves.
Kailangan nating bantayan. Muli, may mga churches na pumipili ng kanta dahil ang gusto nila, ang mga tao sa labas ay masaya. Ano ibig sabihin? Pasok kayo sa church namin. Kasi pag pinakinggan nyo yung tugtugin sa labas at tugtugin sa loob, pareho lang. You will feel right at home. Ang music nila ay hindi nakasentro sa Diyos, kundi nakasentro sa kung ano ang gusto ng tao, or to entertain ourselves. Ang gusto lang natin, ma-entertain tayo. So let us be careful. Anong unang guiding truth? We must love God above all. Sinabi natin dati pa sa ating pag-aaral, it's a constant battle even inside the worship service. Muli, napakadaling dumulas. Nandito tayo sa church para sumamba sa Panginoon, pero maya-maya ang hinahanap natin ay yung gusto natin. Ito ay isang bagay na palagian nating dapat bantayan. Number next, we must not just love God, but also love who? The brethren. Kailangan nating mahalin ang mga kapatiran. Ito'y inutos sa atin. 1 Peter 1:22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Translation, save ka. Save ka? See that ye love one another with a pure heart fervently. Kristiyano ka? Siguraduhin niyong minamahal niyo ang isa't isa na may maalab na puso. Siguraduhin. Yung word na see, tiyakin. Bantayan mo. Bigyan mo ng pansin. Bilang mga Kristiyano, bilang mga ligtas, isa sa mga utos sa atin ng Panginoon. Actually, isa sa mga identifying marks. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, the world will know that you are my disciples if you have love one for another. So again, madalas ang pagmamahal sa kapatiran ay nasa sakripisyo para lang maipakanta yung gusto ko. Madalas nangyayari yun sa mga churches. Nahahati ang mga churches, nagkakasakitan ang mga magkakapatid sa Panginoon at the expense of the brethren para maipush yung preference pagdating o personal preference pagdating sa awitan. It ought not to be. Hindi ho dapat. Romans 12 verse 10, ang sabi, be kindly affection one to another with brotherly love. Ano daw? In honor, preferring one another. Mas binibihigyan natin ng pahalaga ang iba kaysa sa ating sarili. Ang ganda ng translation sa ESV. Ang sabi niyan, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Outdo. Ano ibig sabihin ng outdo? Higitan natin ang isa't isa sa pagpapahalaga sa iba. Higitan natin ang isa't isa in showing honor para ipakita yung halaga. Hindi ito yung panakilitian lang ng tenga. Hindi ito yung, ano tawag dito? Bubulahan, binobola natin ang mga kapatiran. Kung hindi ina-acknowledge talaga natin yung halaga. Siya'y nilikha sa imahe ng Panginoon, siya'y tinubos ng dugo ni Kristo. Kailangan nating pahalagahan ang kapatiran. Sa Philippians 2 verse 3, do nothing, and kasama dyan yung ilagay natin sa subject natin, pag-uusap about music, from selfish ambition or conceit. But in humility, count others more significant than yourselves. In humility, may pagpapakumbaba. Ating ibilang na mas mahalaga ang iba kaysa sa ating sarili. Meron, pag nagsasalita, laging siya ang mahalaga. Let each of you look not on his own interest, but also to the interest of others. What a wonderful church that would be. Hindi ka lang nakatingin sa iyong sariling interest. Again, i-apply natin sa music. Ito yung gusto kong music eh. Ito yung genre na gusto ko eh. Ito yung instruments na gusto ko eh.
Let's look at the interest of course, again, wag niyo sana pagkamalian. Not at the expense of truth. Sana nakuha niyo, we're applying regulative principle of worship. Nasa ilalim pa rin tayo ng umbrella ng salita ng Diyos. And as we talk about music in worship, sa ilalim ng umbrella ng authority ng salita ng Panginoon, we must, ang sabi ng salita ng Diyos, to pay attention to the interests of others. Consider others. Love one another. The discussion about music and singing in the church can easily deteriorate to self-service and fighting for personal preference and not love for others. Madaling dumulas na kailangan nating bantayan na yung passionate discussion about music ay hindi dumulas. Sana ang goal natin, dahil ito ang kalooban ng Diyos at makakabuti sa kapatiran. Hindi siya yung dahil, well, ito yung type ko. Ito yung gusto ko. Dito ako masaya sa ganitong musika. Often we fight for what I want and do not pay attention to what is best for the whole congregation. Ano ba yung pinaka-the best para sa buong kongregasyon? So, we must pay attention, hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa iba, pagdating sa musika sa loob ng iglesia. Muli, nasa ilalim pa rin yan ng otoridad ng salita ng Panginoon. Again, two guiding truths: we must love God above all, and we must exercise love towards the brethren. Okay? Sa discussion about music. Point: applying these two guidelines or guiding truths will go a long way as we traverse the jungle of the current worship wars concerning our music in worship services. It will go a long way. Maraming may iwasang problema, maraming may iwasang sakitan kapag in-apply natin. Hindi lang ito, pero ang dalawang bagay na ito ay malaki ang maitutulong sa pag-uusap natin patungkol sa musika. At baka lang mamaya, bigla kayong malagay sa isang church o mapunta sa isang lugar. Or meron kang katrabaho na Kristiyano, tapos biglang ibubungad sa iyo yung problema ng church nila na nahahati na sa apat dahil sa musika. I hope ay maalala mo ang mga bagay na ito. Mukhang nawala sa gitna. The simple answer, so why sing in the church? Mali yung animation, sorry. Why sing in the church? Bakit ba tayo kumakanta sa church? Brother Paul, kung matinding discussion at nagkakaroon ng awayan patungkol sa music, patungkol sa pagkanta sa loob ng church o patungkol sa instruments, alisin na lang natin. Tama? Nag-aaway sila, para ba ganito, nag-aaway ang mag-asawa tungkol sa pera, anong gawin? Alisin ang pera. Brother Paul, kaya nga nag-aaway kasi wala eh. So hindi yun ang dapat na maging ating course of action. So why do we sing? The simple answer to this question is that God commands His people to give glory to His name by singing. Inutos ng Diyos. Psalm 30 verse 4, sing unto the Lord. That's imperative. Hindi yan, if you want, sing. No, sing unto the Lord. Hindi sinabing kung sintunado ka, wag. No, sing unto the Lord. Sing unto the Lord, or ye saints of His, and give thanks at the remembrance of His holiness. 33 verse 2. Praise the Lord with the harp. Sing unto Him with the psaltery and an instrument of 10 strings. Psalm 96 verse 2. Sing unto the Lord, bless His name, show forth His salvation from day to day. 147 verse 1. Praise ye the Lord, for it is good, it is good to sing praises unto our God. It is good, for it is pleasant, and praise is comely. Ang isang church na umaawit sa Diyos is pleasant. It's comely, it's beautiful, it's right. Kapag ang isang church ay hindi umaawit sa Diyos, there's something wrong. There's something wrong.
It's good. We're commanded to do so. Jeremiah 20 verse 13, sing unto the Lord, praise ye the Lord, for he hath delivered the soul of the poor from the hand of evildoers. Again, this is only but very few of the many, konti ng maraming mga salita at utos ng Panginoon na tayo ay umawi sa Diyos, magpuri sa Panginoon, sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. So why sing? Well, it is commanded by God. Ito ay utos ng Panginoon. Makikita natin maya-maya, ang pag-awit ay isang napakagandang regalo ng Diyos sa atin. Kaya marami sa mga Kristiyano, ang isa sa mga, pag tinanong mo, what is your top 3 favorite books of the Bible? Madalas na doon ng Book of Psalms. Kasi ang Book of Psalms ay Psalms. Ang Book of Psalms ay ang hymnal ng Israel. Eh makikita nyo may part 1, part 2, part 3. Wala namang part 4, hanggang may part 4 yata. 5 hanggang part 5. So limang hymnals yun na pinagsama-sama. Okay? So muli, ang pagsamba sa Panginoon maging sa lumang tipan ay meron at nahandoon ang pag-aawitan o pag-awit sa Panginoon. When the whole Bible is filled with God's people praising God, recalling God's goodness, or calling to God for deliverance by singing. Ang Biblia ay puno ng mga awitin ng mga mananampalataya na nagpupuri sa Diyos, or inaalala ang kabutihan ng Diyos, or may mga pagkakataon humihingi ng tulong sa Diyos. If you remember, ilan sa mga napag-aralan natin sa Book of Psalms, yung awit ni David, na madalas humihingi siya ng tulong nung tinutugis siya ng kanyang sariling anak para patayin siya. Yung mga panalangin niya ay in a form of singing. So muli, napakaganda. Example ay si Moses. Kung naalala niyo ho, tumawid sila sa Red Sea at nung hinahabol na sila nung army ni Pharaoh, isinara ng Diyos yung dagat. At nakita nila na ubos na yung tumutugis sa kanila. Nag-express si Moses ng papuri sa Diyos. Paano? By means of a song. Ang sabi sa Exodus 14 verse 31, and Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. They feared the Lord. They were in awe. Namangha sila sa Diyos. They believed the Lord. Nanampalataya sila sa Panginoon. Anong kasunod niyan? Pagdating sa chapter 15 verse 1, then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. The Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. And again, mahaba pa ho ito, wala tayong time para basahin lahat. Pero muli, nagbulalas ng pagkamangha at pagsamba sa Diyos si Moses at ang mga mananampalataya, mga nakasaksi sa ginawa ng Diyos na yun. Paano? By means of a song. So, makita ho natin na hopefully pagdating sa atin, yes, hindi tayo impromptu na lumilikha at nag-aakda ng ating mga kanta. Pero nawa sa ating mga pag-aawitan na ito'y nanggagaling sa pagka-appreciate kung sino ang Diyos, pagkamangha sa mga ginawa ng Panginoon. Isa pa sa pinakasikat ay yung tinatawag na The Magnificat. Nung dumalaw si Mary sa kanyang pinsan na si Elizabeth, siya ay nagsaysay ng isang awitin sa Luke chapter 1 verse 46 hanggang 55. Ang sabi, and Mary said, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Muli, si Mary ay kailangan ng tagapagligtas. Okay, hindi siya santa at naligtas ng kanyang sariling gawa. No. She rejoices in the God she also needed saving. So, kalokohan na dahil sa kanyang sariling kabanalan ay umakyat siya sa langit. No. Now, ang punto natin, here is Mary expressing her
her admiration, her desire to worship God, again through a song. For he hath regarded the low state of his handmaid. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. So muli, whole books of the Bible are songs or psalms. Halimbawa, Song of Solomon, the romantic songbook of Israel. Or the book of Psalms, Israel's hymnals. So muli, makikita ho natin na talagang bahagi, noon pa man ding pasimula hanggang ngayon, ay bahagi ng buhay ng iglesia, buhay ng mga mananampalataya ang pag-awit sa Diyos. Ito yung inutos ng Diyos, ito ay mabuti. Naalala niyo sa Acts 16, next Sunday titingnan natin, si Pablo at si Silas, nakulong sila. Anong ginagawa ni Pablo at ni Silas sa Acts 16 sa kulungan? They prayed and they sang. And the prisoners heard them. Umawit sila sa Panginoon. So, napakaganda at napakatama ng pag-awit sa Diyos. Sa New Testament, binigyan tayo ng instruksyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Anong sabi sa atin sa Ephesians 5 verse 18? And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. And how is that? Speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So dahan doon yung pag-awit sa ating Panginoon. Colossians 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, makikita natin na itong pag-aawitan, one of the primary manifestations of a spirit-filled and truth-saturated believer is through singing. Hindi lamang itong manifestation kung hindi means. Ang awitan ay manifestasyon, pagpapakita, at kaparaanan para ang mga mananampalataya mapakita ang pagkapuspos ng banal na Espiritu at ang mga mananampalataya ay masaturate, mapuno ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ni John Piper, Christian singing is the musical use of the voice to express truth that accords with God's word and feelings that accord with God's worth. It is a gift beyond measuring. That is Christian singing. Ang pag-awit ang makakristyanong pag-awit ay ang musical or paggamit ng ating mga tinig sa musikal na paraan. Para daw i-express yung mga katotohanan na ayon sa salita ng Diyos. Maraming mga awitin, ine-express yung pagmamahal nila doon sa kanilang kasitahan. Yes? May mga awitin na ine-express yung kapag kabigo nila sa kanilang pag-ibig. Tama ba? May mga awitin na ganon. May mga awitin na ine-express yung hirap ng buhay. Iba't ibang mga awitin nag-e-express. But Christian singing is the expression ng mga katotohanan na sang-ayon sa salita ng Diyos. At isa sa napakalaking benefit ng singing, alam niyo kung ano? It also expresses feelings, emotions. Halimbawa, narinig mo, pangarap ko'y di naabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko ng pinagsisihan, mga kamalian. Meron siyang sinabi, pero alam ko nag-umalingaw-ngaw at hindi ko kakantahin, wag niyo hintayin. Iba kapag narinig nyo yung kanta. Tama? Dahil hindi lang siya nagbibigay ng impormasyon, nagtatawid ito ng damdamin. So, nung nakaraan, napag-usapan natin patungkol sa damdamin, the Bible is not anti-emotion. Pero ito'y nakatungtong sa katotohanan. It is a gift. Beyond measure, it is a God-given means of grace. Ang pag-awit sa church ay bigay ng Diyos at kaparaanan ng biyaya ng Panginoon. Again, Ephesians 5 verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. That is the command. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Sa Colossians, ang utos, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. And the question is, how? How do we do that? Ang sagot ng Panginoon ay ito.
Isa sa mga kaparaan ay speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Pagdating sa Colossians, how the word of God dwell in us richly, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Muli, nung time na yung panahon na yon, wala pang mga notebooks, napakadalang ng mga books, napakamahal at karamihan, hindi siguro sobra pag sabing 95% ng populasyon is no read, no write. Well, maaaring pwede sila magbasa pero hindi nila kaya. Napakakaunti, napakamahal ng edukasyon. So saan sila nakasalalay? Sa mga naririnig. At paano mo madaling matatandaan ng iyong naririnig? Kapag nilagay mo ito sa kanta. Maniwala kayo, may mga kanta. Nakasakay ka sa jeep o nagsha-shopping ka. Narinig mo lang. One time. Hanggang makauwi ka, paulit-ulit. Tama? Ganon katindi ang medium or instrumento ng awit. That's why ang awit or mga musika ay isa ring epektibong kagamitan ng demonyo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Ito ay instrumento na binigay ng Diyos na maging daluyan ng biyaya o kaparaan ng biyaya. It's a means of grace. Parang salita ng Diyos ay masaturate tayo. That's why we must be very choosy pagdating sa mga kanta. The songs that we sing must be truth saturated. That means puno, bundat, buntis ng katotohanan ang mga awitin na ating kinakanta. Point, one of the main focuses of singing and music in the church must be a means of grace to God's people and not a means of entertainment to the listeners. Ang goal ng church music sa worship is to worship God and be a means of grace to God's people. Hindi ma-entertain ang sinuman. Challenge, we must sing songs that focus on God and aid in ministering grace to the congregation. So, hindi pa natin pinag-uusapan ng genre. Hindi pa natin pinag-uusapan ng mga instrumento. Kung gaanong kabilis o gaanong kabagal o anuman. Nilagyan natin ng pundasyon. Simulan natin i-apply ang mga bagay na ito. Yung 2 guiding truths, love God, love the brethren. I-apply natin ito. Pagpipili tayo ng mga kanta, focus tayo sa Diyos. At isa sa mga goal ay mag-minister. Mag-minister. Kaya ako ho, listen, merong mga Christian rap. Alam niyo, may mga Christian rappers. Hindi yung rap na pambalot. As in rap. At sinubukan kong makinig minsan sa isang Christian rap. Maniwala kayo, wala akong naintindihan. So kung wala akong naintindihan, anong pakinabang? Wala. At pag nagpatugtog tayo din ng Christian rap, gaanong karami ang makakasunod? At pag hindi ka nakasunod doon sa katotohanan na sinasabi ng kanta, paano mo pupurihin ang Diyos ng katotohanan? Nakuha niyo ho yun? I-apply pa natin sa instrumento. Pag yung instrumento ay nag-overpower doon sa mga doon sa lyrics. Pag yung mga nasa harap ay nagpe-perform at kinukuha ngayong atensyon. So sana makita niyo yung application ng mga bagay na ito ay malaki ang kinalaman pagdating sa pagpili at kaparaanan ng mga awitin sa loob ng iglesia. So Lord willing, sa next 2 Sundays ay pag-uusapan pa ho na pag-aaralan pa ho natin. Meron ho bang may tanong? Questions? Ay, si Brother Darin. Hello po. Meron po tayong question sa online. Ang tanong po ay paano raw po kung halimbawa ay merong galit sa puso
Galit sa puso? Opo, Galit, galing. Galit Galit, okay. sa puso. Yung isang nagpapakilalang mananampalataya ay hindi po ba ito makakaapekto sa kanyang pagsamba sa Panginoon? Hindi ba ito isang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon? Well, as we have studied last Sunday, isa sa mga instrumento madalas na ginagamit ng dyablo ay yung nagtatagal na galit sa puso. At kung ito yung instrumento ng dyablo, ay we can outrightly say, yes, it will have an effect pagdating sa pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ko maalala yung eksaktong verse, pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, kung magdadala ka ng alay sa templo at naalala mo na merong kang na-offend or merong offended sa'yo, either that of that two, it's either naka-offend ka or may na-offend sa'yo, iwanan mo muna yung alay mo at makipag-ayos ka. And then bumalik ka, tsaka mo i-alay. So it just shows na kailangan mong bigyan ng pansin ang bagay na yon. So yes, merong epekto. Dapat itong isettle agad sapagkat maliwanag ang salita ng Panginoon kapag pinagtatagal ang galit, nagbibigay ka ng puwang sa dyablo. So let us be very careful sa bagay. Very good po. Thank you po doon sa tanong yan. Meron pa ho bang question? We're just then. Good morning, Brother Paul. Morning po. Ang question ko po ay, is there any remembrance ng sin sa langit? And kung meron, kung wala, nandun pa rin ba yung pagkanta natin ng mga psalms ngayon, yung katulad ng mga psalms natin ngayon na pertaining sa kahirapan ng pinagdadaanan niya? Kakantahin pa rin ba natin yung mga ganong katulad ng songs sa langit kung sakali? Kung tama, ang intindi ko ho, meron ba bang remembrance of sins? Tama ba? And then, kung meron o wala, ay yung bang mga kanta? Kantahin pa rin ba natin? Wala tayong actually information kung anong eksaktong mga kanta na meron sa langit. Pero kagaya ng pangangaral nung nakaraang 2 or 3 Sundays si Brother Daryl, isa sa umaalingaw sa langit ay patungkol sa kung sino ang Diyos, sa kabanalan ng Panginoon. So definitely, it will be God-centered. Ano mang aawitin natin ay nakasentro sa Panginoon. At makikita nyo sa Book of Psalms, pag sakali mang dinidiscuss ang mga sakit at malalalim na kalagayan, ito pa rin naman ay umuuwi sa pag-asa at sa mga katotohanan ng Panginoon. So naka-center, though talking about the problems, it is still centered sa Panginoon. Now, is there a remembrance of sin sa langit? Ang sabi ng salita ng Diyos, He will wipe away our tears. So, yung mga sakit at hirap ay papawiin ng Diyos. Pero, higit sa malamang, dahil meron tayong mababasa sa Revelation ng mga saints na nasa heaven, ay humihingi nagtatanong sa Panginoon, Lord, how long? Gano'ng katagal mo bago kami ipaghiganti? So, even though they are in the presence of God, they have that remembrance. Pero, please, sana makuha nyo, ang hinihingi pa rin nito ay ang justice ng Diyos. They're looking for not for themselves but the justice of God. So ang sentro pa rin ay ang Panginoon. So kung sakaling meron man remembrance of sin, it will not be the remembrance of sin that will crush us. But it's the remembrance of sin in a sense na lalo tayong ifo-focus sa Panginoon at magluluwalhati tayo sa Diyos. So sa ngayon, tingin ko yun yung the best na natin. So puntahan natin, for the sake of time, puntahan natin ang ilang mga tanong na tinext sa akin ni Brother Boy. Una, with regards to preaching, isang oras ba talaga ang dapat na preaching? May basihan ba ito sa Bible? Bakit ang ibang mga Baptist ay 30 or 40 minutes lang ang preaching? Mali ba yun? Again, walang sinabi sa Bible kung gaano katagal dapat ang preaching. Ang masasabi natin sa Bible, laging meron. Meron laging pagbasa ng salita ng Diyos, meron laging pangangaral ng salita ng Diyos. Ang meron tayong example sa Bible, meron tumagal hanggang hating gabi. Okay, so dito as we have studied, kung naalala nyo yung tatlong principle, we must obey what is clearly commanded, we must avoid what is clearly prohibited, and we must use scriptural wisdom.
in everything else. So isa sa mga gagamitan natin ng scriptural wisdom ay ang length ng ating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I would say na depende. Depende sa sitwasyon. For example, nasa lamay ka ng patay. Hindi matalino na mag-preach ka ng 1 oras sa lamay ng patay. Birthday yan. Hindi matalino na naka-attend ako ng kasal. Yung magkakasal mismo ay late. Yung magkakasal ay late. So anong ginawa? Yung isang pastor nag-stand in. Sa sobrang late nung magkakasal, nag-preach na. Yung napilita mag-preach yung isang pastor. So, oras na. Dumating yung late na pastor. Nag-preach siya ulit ng mga 40-45 minutes. Sad to say, may mga lumabas sa bibig niya na hindi dapat lumabas sa time na yun. Nandun ako, narinig ko. Yung ilang mga bagay na sinabi niya ay dapat doon sa premarital counseling, hindi sa pampubliko nung araw ng kasal. So muli, discernment must be exercised. May mga events. Now, pagdating sa worship, again, pagdating sa worship na ang focus ay ang Diyos. At ang isa sa mga pangunahing pinili ng Diyos na paraan para ipahayag niya ang kanyang sarili ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ganong kahabang oras dapat? Kukuha niyo ho? Ang goal ba natin ay dapat umiksi? O ang goal ba natin ay dapat humaba? Now, hindi natin aalisin pa yung ibang mga contributing factors. Yes, ako'y naniniwala na pag ginawa nating 2 oras, imbis na maging epektibo, yung napakinggan nyo sa first 30 minutes, mawawala. Wala na. Pag 2 oras ang preaching, ang maaalala nyo pag-uwi kung gaano katagal. Tama ba? So, we must use wisdom. Walang verse sa Bible na thou shalt preach 40 minutes. No? Wala din namang verse sa Bible that thou shalt not preach 1 hour. No. So we use wisdom pagdating sa bagay na yun. Okay? So sana ho ay i-apply natin yung mga bagay. Next, kung tunay na Christian, even the pastor, di ba dapat lang may desire or my heart's desire for God's truth? Yes, dapat lang na ituwid ang anumang maling aral. Right? Opo. Dapat. Pero madalas, bulag tayo sa ating mga sariling kamalian. That's why napakaganda ng healthy church family. If you have anything against your brother, go and tell him na ang layunin is to restore. Ang ugali ay pagmamahal. So, yun ho ang utos sa atin ng Panginoon. Next, kung tunay na Christian, even the pastor, dapat ba lang, naulit lang ho pala, dalawang sen. Okay? So, Carl. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, which is sentro ng gawain natin. Tama po. In other churches, 80%, sabihin natin 80% praise song, hymns, then 20% pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakakapuri po kaya yun sa Panginoon. Parang mas angat yung songs and praises nila kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, thank you very much, Brother Carlo. A very, very good question. As we have said, maraming mga churches, ang nangyayari ay nasa sideline na ang salita ng Diyos para magbigay ng mas mahabang panahon sa mga awitan, sa tinatawag na praise and worship. So there is that false dichotomy. Ibig sabihin, pinaghihiwalay nila na para bang hindi bahagi ng pagsamba ang pangangaral ng salita ng Panginoon. As we have seen, I hope we're convinced na ang sentro ng pagsamba actually ay ang salita ng Diyos. As we have studied ngayong umaga, na dapat ang mga awitan ay naglilingkod sa salita ng Diyos. It is a means of grace. It is a means of the dispensation ng katotohanan ng Panginoon. So makikita natin na sa buhay sa lumang tipan at sa bagong tipan,
ang pinakasentro ay ang pagtuturo at ang pangangaral ng salita ng Panginoon at mga pag-aawitan ay dapat nakatulong dito. Bahagi at, nakatuwang dito. So yes, ang mga awitin ay dapat nagtuturo din kung sino ang Diyos. Ang mga awitin ay dapat nakafocus din sa Panginoon. Now, kung mas marami ang oras sa awitin at halatang-halata na mas kaunti ang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, isang tanong dapat na sagutin o tanungin ay bakit? Anong dahilan? Ang makikita natin sa Biblia ay hindi ganun. Kundi nagbibigay ng matagal at maayos o tamang panahon pagdating sa pag-aaral ho ng salita ng Diyos. Now, hindi ko sinasabing lahat, pero higit sa malamang madalas na ang dahilan kaya mas maraming oras sa awitin at konti ang oras sa pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi naman dahil yun ang tingin nilang nakakaluwalhati sa Diyos, kung hindi dahil meron silang depektibong pananaw sa pangangaral, meron silang depektibong pananaw sa pag-aawitan, at meron silang depektibong pananaw sa pagsamba sa Panginoon. As if yung awitan, kaya nga madalas ang tawag nila, praise and worship. At pagkatapos ng, kaya tayo nandito para sumamba. So, mas mahaba ang oras sa praise and worship. So, muli, makikita natin na mayroong mga depektibong pananaw sa mga bagay-bagay o may kakulangan sa pag-aaral ng salita ng Diyos pagdating sa mga bagay-bagay. Pag ganun to answer the question, yes, meron yung epekto. Meron yung epekto sa health ng church. Lalo na kapag hindi maingat sa pagpili ng mga kanta, and then mas maraming oras ang binibigay nila doon. So, it can lead to, meron akong naalalang kwento patungkol sa isang church na dating Baptist church, ngayon ay isang charismatic church na ang naging paraan para pumasok ang charismatism sa loob ng church ay mga awitin. Yun ang naging paraan. Hanggang sa nawala na ang gospel dun sa church, nawala na ang discernment, pasok ng lahat ng bagay. So, bumasok dahil sa awitin. So, maraming bagay na kailangan i-consider. So, yes, it affects the health of the church. Tayo po ay magtatapos doon for the sake of time. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, salamat sa mga katotohanan mo. Turuan mo kami, Panginoon, na lalo na sa aspetong ito na madalas ay sensitibo sa marami, ay magkaroon una sa lahat ng pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa isa't isa, at yun din, Panginoon, pagnanasa na patuloy na may apply, matuto at may apply ang iyong mga katotohanan, lalo na sa aspeto ng mga awitin sa loob ng iyong iglesia. Ikaw pong patuloy na maitaas maging sa aming time ng fellowship. Pagpalain mo ang mga biyaya na aming pagsasalusaluhan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, mga kapatid, tapos na yung live natin. Ito po. And ilang reminders po.